Para naman sa ating ulat panahon, nakapasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area. Ayon sa Pag-asa, posible itong maging tropical depression na tatawaging bagyong agahon. Alamin natin ang detalye mula sa press conference ng Pag-asa. Okay po. So magandang umaga po sa ating lahat. So ito po yung update po natin sa binabantayan po nating low pressure area na posible pong maging si Aghon. So kung ito po yung huling lokasyon po natin as of 10 a.m., nasa layo po itong 870 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Kung makikita po natin dito sa ating satellite imagery ay broad o malawak po itong kaulapan na dala po nitong LPA. Makikita rin po natin dito itong cloud o itong trough o yung extension po ng kaulapan na nasabi nating LPA na posibleng lumapit o halos papalapit na nga po dito sa may eastern section ng Mindanao, particular na po dito sa may Dinagat Islands at ilang area pa ng Surigao or ng Caraga region. At para naman po sa lagay ng ating panahon po ngayong araw, kung makikita rin natin, no, halos buong bahagi pa po na ating bansa ay nakakaranas pa rin po ng generally fair weather condition ngayong araw. Pero mamayang hapon hanggang mamayang gabi po ay posible pa rin yung mga panandaliang buhos ng pag-ulan dahil nga prevailing pa rin po yung easterlies sa malaking bahagi po ng ating bansa. Narito naman po yung ating latest track nitong bagyong o nitong LPA na ating binabantayan. May kita po natin, within 24 hours o hanggang mamayang gabi, ay posibleng LPA pa rin po ito. At bukas na umaga o within 24 hours, tsaka po natin nakikita na ito ay mag-i-intensify o lalakas bilang isang tropical depression. At sa ating pagtaya, patuloy po itong kikilos pa northwestward hanggang Sabado po yan. At northeastward o pa-recurve po by Sunday. At ito ding weather disturbance, itong LPA na to na posible pong maging bagyo hanggang bukas ng umaga ay posibleng lumapit nga dito sa may eastern section ng Visayas, pati na rin po sa may eastern section ng Southern Luzon area. At kung makikita po natin sa ating track, offshore po yung sentro po nito. Pero hindi po natin nire-rule out pa rin yung possibility dahil medyo mahaba pa nga po yung ating forecast period. Ay posible pa rin po itong lumapit dito sa area po ng Bicol region tsaka Eastern Visayas. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin po natin niro-rule out yung possibility na maglandfall po ito sa mga nasabing lugar. At may kita rin po natin dito sa ating track na patuloy pa rin po itong lalakas, no? Dahil nga sa ating forecast sa forecast and intensity forecast po ay nasa karagatan po ito. Kaya hindi natin nire-rule out din yung possibility na intensifying po itong binabantayan po natin na LPA. Na kung saan, within 24 hours ay tropical depression. Pero pagdating po ng Sunday, ay posible po itong mag-intensify at maging isang tropical storm. At habang kumikilos naman po ito palayo o habang pa-recurve po, no, kumikilos palayo sa ating area of responsibility by Tuesday ay mas lalakas pa po ito at posible po ito umabot sa severe tropical storm. At narito naman po yung ating climatological track. May kita po natin sa buwan ng Mayo, ito po yung normal track po natin. Posible po itong lumapit o tumama dito o mag-cross dito sa may Eastern Visayas, Southern Luzon area and then mag-recurve po siya. Yung pangalawang scenario naman po natin ay offshore po itong track natin at magre-recurve din po kapag nandito na po siya sa may eastern section ng northern at central Luzon. And then yung isang picture naman po natin, ito po yung normal din o yung mga dinaanan po ng bagyo in the past na kung saan ito po, yung number 1 po ay posibleng manatili po sa offshore. So ito po yung, for example, ito po yung bagyo po, o yung LPA po natin, dito po siya na-develop o nabuo bilang isang bagyo. So ito po yung mga scenario na pwede po niyang maging track o maging takbo po niya sa duration po nitong LPA o ng bagyo po natin binabantayan. So una, posible po ito na manatili offshore and then sa eastern section ng northern Luzon ay posible po ito mag-recurve at lumayo na ating area of responsibility. Yung pangalawang scenario naman po dito ay posibleng mas lumapit pa po siya dito sa may Catanduanes area at posibleng mas dumikit din po dito sa may northern Luzon area bago po lumiko
o lumayo na ating area of responsibility. So yan po yung mga climatological scenario po natin kapag meron po tayong bagyo sa buwan ng Mayo. Okay po. So ito naman po yung ating global spectral model, isa po sa model na ginagamit po natin sa pagtaya po ng mga pag-ulan na dadalhin, na posibleng dalhin nito pong binabantayan nating LPA. So makikita po natin 2, 5, 10. At yan po ang bahagi ng naging press con ng Pag-asa kaugnay sa inaasahang unang bagyo na mararanasan sa bansa ngayong taon. Abangan po ang kabuang detalye mamaya sa Ito ang Balita.